9 verse 27 to 28. Sabi po dito, and just as each person is destined to die once, and after that comes judgment, so also Christ was offered once for all time as a sacrifice to take away the sins of many people. Ito po ang pag-aaralan natin. It's about the sacrifice of Jesus. At kung ano po ba ang matututunan natin dito, how can we be inspired to sacrifice? Una po nating pansinin, can you just go back to that verse? Yung salitang sacrifice, yes, it's really what's being emphasized here. Para maintindihan pa natin yung emphasis, dalawang beses pang sinabi dyan, yung offered and sacrifice. Tama ba? Inalay at isinakripisyo. Double emphasis po yan. Pag sinabing dinodoble, opo, ginawa ni Kristo, sabi nga magandang pag-aralan, ano ba ang matututunan ko dito? Something that you don't have to miss. And then sabi dito, He will come again, not to deal with our sins, but to bring salvation to all who are eagerly waiting for Him. Ano po ang nangyari when Jesus made the sacrifice? The heavens were open. The heavens were open. Ibig po palang sabihin, if Jesus will miss or will not go through that sacrifice, maybe the heavens will not open for you and for me. Tama po ba yun? Hindi magiging bukas kung hindi ginawa ni Kristo yung kanyang sakripisyo para sa ating lahat. So when Jesus made that sacrifice, the heavens were open. Sa aking mong paglilinaw, si Kristo ay nasa langit, bumaba dito sa lupa para ialay ang sarili niyang buhay, magsakripisyo upang tayong lahat ay maging bukas para sa atin ang langit. Amen po ba doon? Ibig po sabihin that sacrifice made us see a little bit of heaven. That sacrifice made us witness a little bit of heaven. And that is our title today. Pinatatanaw tayo ng Panginoon doon sa langit sa pamamagitan ng kanyang sakripisyo. Amen po ba doon? That His sacrifice never went into waste. Hindi po ito nasayang. Ito po ay nagkaroon ng kabuluhan sa atin. Ano po? Ano nga sa ilaw ko? Ito po ay nagkaroon ng kabuluhan po sa atin. Ano po? At naipakita sa atin ang langit. Because of His sacrifice, bumukas ang langit para sa atin. And there is one good parallelism with that, ano po, sa atin din pong buhay. Kapag tayo daw po ay nagsakripisyo para sa Panginoon, lalo pa para sa ating kapwa, ang katumbas niyan ay magpapala. Amen po ba doon? And this is our title for today, A Little Bit of Heaven. Please bow down your head and close your eyes as we come into the presence of the Lord. Father God, we come to you in faith. We know that you are here. We know that nothing will happen unless you allow it to happen, Lord God. Lord, we ask for your forgiveness. Lord God, please forgive us to all our sins. At dalangin ko lang po, Panginoon Diyos, mas malinaw namin maintindihan ang aming pag-uusapan ngayon, Panginoon Diyos. Bagay na makapagbabago ng aming buhay, bagay na maaari namin maituro para po sa aming mga mahal sa buhay. Bless us all Lord today. This we pray in Jesus' name. And everyone say, Amen. Sige po, palakpakan po natin ang Panginoon. Hallelujah! A little bit of heaven. Why Jesus gave His life for all of us so that we can all see a little bit of heaven. Amen. So, bakit ganon? Bakit sinasabi ng Panginoon para mabuksan ang langit? Siyempre po. And what is the kingdom of heaven? In Matthew chapter 13, verse 44 to 46, ito daw ang pagkasabi ng Panginoon tungkol sa kingdom of heaven. The kingdom of heaven is like a treasure hidden in the field, which a man found and hid again, and from joy over it, he goes and sells all that he has and buys that field. Sabi daw po dito, ano daw po yung kingdom of heaven? It is like a treasure. Nakita po ng isang tao yung treasure, at nung nakita daw po niya yung treasure, he just hid it. He went away and sold everything. Opo, binenta daw lahat-lahat para sa kanyang pagbabalik, bibilhin niya na yung buong lupain
at kanya na yung treasure. Amen po ba doon? Ganun daw po yung ibig sabihin nung kingdom of heaven. So pag nakita mo na, maybe for some people it's the presence of God, for some it's the salvation, nakilala mong Panginoon Diyos, is the treasure from heaven. And sabi niya, if you found it, sell everything, and then when you have sold everything, go back, yung pinagbilhan, ibili mo na yan. Bakit? Mas importante kasi yan. Amen po ba doon? Parang yung kinuwento ko po dati sa inyo about the rich young ruler who approached Jesus Christ. Sabi niya, teacher, lahat nagawa ko na. Ano ba bang dapat kong gawin? Anong sabi ni Kristo? Meron ka pang hindi nagagawa. Benta mo lahat ng gamit mo. Di ba ba? Naalala niyo yun? Benta mo lahat ng mga ari-arian mo. Pagkabenta, ipamigay mo sa mahihirap, at bumalik ka dito at tumulong ka sa akin or sumunod ka sa akin. Sabi ng binata, hindi ko yata magagawa. Parang ganun, di ba? Mahirap yata yan. So, this is the kingdom of heaven. Meron pa pong isang illustration dito. At sabi dito, again, the kingdom of heaven is like a merchant seeking fine pearls. And upon finding one pearl of great value, he went and sold all that he had and bought it. Opo, sinabi dito, again. So, ibig sabihin, may paglilinaw. Pag nilinaw na ng Panginoong Jesus, minsan dumidetalye na po siya. Anong detalye ang pinakita ng Panginoong Jesus? Hindi na daw yung tao, meron na daw merchant. Merchant. Ibig sabihin sa merchant, he is on the marketing part. He is on the sales part. Opo, nangangalakal po itong taong ito. Negosyante ang taong ito. Sabi, there's a merchant. Ang hinahanap niya ay fine pearls. Not just ordinary pearl, but fine pearls. And what did he find? Ano po nakita niya? Find one pearl of great value. Opo, nakita daw siya ng pearl of great value. So, isa pong illustration, ang isang nangangalakal, marahil siya po ay nagnenegosyo, hindi mo madadaya yan. Tama po ba yun? Hindi mo yan pwedeng dayain, alam niya ang fake sa tunay. Amen po ba doon? Minsan pagkaharap mo yan yung mga halakal or mga negosyante at tinitingnan kagad niya, alam niya kung ang suot mong relo ay fake o tunay. Tama po ba yun? Minsan gano'n, they know it. Ibig sabihin, hindi mo yan maluloko. At pagdating din sa pearl, they know what is fine, they know what is ordinary. Amen. Pero sabi dito ng Panginoon, this is the kingdom of heaven. A merchant, yung hindi mo maluloko, makita na yung pinakamagandang klase ng pearl. And that is the kingdom of God. What is the kingdom of God? Yung pag nakita mo na yung pearl, ibebenta mo lahat ng meron ka. Tama po ba yun? At yung pinagbentahan, ibibili mo na doon sa pearl kasi yun ang great value. Nasusundan po ba natin? And where is the sacrifice there? Aba, mahirap yung buong ari-arian mo, ibenta mo. Tama po ba yun? And that is sacrifice. Pero ba't mo siya gagawin? Kasi nakita mo na yung pinakamahalaga. Tama po ba yun? Nakita mo na yung dapat paglaanan mo eh. Bakit ba ako pinibless ng Lord? Bakit ba ako pinapayaman ng Panginoon? Sana may direksyon naman itong buhay ko. At pag nakita mo na yung pinakamahalaga, kapatid, itong pamanhin ko sa iyo, huwag mo na itong bibitawan. Amen po ba doon? Pag nakita mo na ang Panginoon Diyos, yung presensya ng Diyos, at naglilingkod ka na sa Panginoon Diyos. Amen po ba doon? Kahit umaatin ka pa lang sa simbahan, huwag na huwag mong bibitawan kasi para sa buhay mo, sa totoo lang, yan ang kayamanan na magbabago ng buhay mo. Amen po ba doon? Hallelujah! And that is sacrifice. Kaya pala lagi po tayong dinadala dito ng Panginoon para makita po natin ano pa talaga yung kaharian ng langit. Sacrifice is an act of surrendering something important for a greater cause. Surrendering. May isusurrender ka po talaga na po. So, dinidescribe ko po sa inyo yung sacrifice so that for us, people might refuse, people do not want it. Makita po natin kinakailangan po ito para mas makita po natin ano bang importante sa buhay natin. Amen po ba doon? So ano po yung mga components ng sacrifice in Hebrews chapter 9 verse 27? And just as each person is destined to die once, and after that comes judgment. First is the word destined. May binabanggit po dito, basta daming destined comes from the word destiny.
It means appointment. It means appointment. Meron daw pong appointment. Yung sakripisyo, meron niyang schedule. Tama po ba yun? Meron niyang schedule. Wag kang, marahil hindi mo nakikita, may tamang appointment po talaga yan. Even when Jesus came here on earth, there is a schedule. Alam niyo po ba yun? Meron po yung tamang panahon, yung kanya pong sakripisyo. Hindi po yun yung nag-isip lang, magsasakripisyo ko ngayon. Hindi ganun eh. May tamang schedule po yan. May tamang appointment po yan. And talking about appointment, dito po sa ating pong buhay, meron tayong mga appointment na gustong-gusto po nating puntahan. Let me just show you. Pag meron akong appointment na ako'y i-interviewin kasi magkakaroon ako ng bagong trabaho, excited ka sa appointment na yan. Tama po ba? Tama ba? Okay po. Ako po ay may appointment na pupunta na ako sa bangko kasi makukuha ko na yung loan ko. Yan, magandang appointment. Tama po ba yan? Di ba? Ako ay may appointment kasi yung nililigawan ko, palagay ko sasagutin na ako ngayon. Ang ganda-gandang appointment kaya yan. Tama po ba? O, ay mga shoutout sa mga kabataan dyan. Ano po? Ito ayokong appointment. Appointment ko po sa doktor. Sino ba may gusto nun? Malalaman yung sakit mo. Di ba? Or appointment sa mekaniko ng kotse. Di ba? Malalaman niya may problema yung kotse ko. Di po ba? But I want us to remember this. Kung merong earthly appointment, meron ring divine appointment. Amen. Maybe you're too busy about these appointments. Opo, baka ikaw may appointment, sinasabi mo ngayon, kailangan matapos si pastor ng ganitong oras kasi may appointment pa ako sa labas. Opo, sandali lang po, ano po, alam ko po yun. Bukas pa tayo bumoto. Okay, bukas pa. Alam po appointment. At dito po akin po napag-alaman mga kapatid, ano po. Ang Diyos, alam ang bawat ginagawa natin sa araw-araw. Psalms chapter 139 verse 16. You saw me before I was born. Every day of my life was recorded in your book. Every moment was laid out before a single day had passed. Talking about appointment, talking about the time, talking about the knowledge of God about our life. Sabi po dito, bago pa daw po tayo pinanganak, alam na ng Panginoon Diyos na tayo ipapanganak. Amen. So, hindi lamang po yan alam ng Diyos ang ating kapanganakan, alam rin ng Diyos ang ating appointment sa Kanya sa ating kamatayan. Hindi lang yan. Opo, isang pong paglilinaw, sabi dito, every day of my life was recorded in your book. Every day of my life was recorded in your book. Ushering, natarinig niyo po ba yung maingay dito sa likod? Can somebody please go there? Ayan po. Okay. You saw me before I was born. Every day of my life was recorded in your book. Was recorded in your book. Ibig daw po sabihin, yung bawat minuto ng ating buhay, ni-record na ng Panginoon Diyos. Amen po ba doon? Psalms was written 100 years before Jesus was born. 100 years before Jesus was born, and we are already recorded. Ang Psalms, ito pong binabasa natin, thousands of years bago pa natin mabasa. At ngayon, sinasabi natin sa atin ng Panginoon Diyos, thousands of years ago, isinulat na ng Diyos ang lahat ng mangyayari sa atin. Amen po ba doon? Maging sa iniisip natin ngayong gagawin natin pagkatapos nito, opo, alam na ng Panginoon Diyos ang gagawin po natin. Alam niyo po ba yun? So there is an appointment. Alam ng Panginoon Diyos ang appointment mo mamaya. So, whether you like it or not, there is an appointment. You have an appointment in heaven. You have an appointment in heaven. At huwag po natin kalilimutan, darating ang appointment na yan. Amen po ba doon? Darating po yan. Maybe you are too busy on earth. Sabi dito sa Colossians chapter 3 verse 2, set your minds on things above, not on things on earth. Opo, kung busy po tayo sa mga appointment natin dito,
Kapatid, bigyan panahon mo naman yung appointment mo doon sa langit. At nawa, kapatid, kung tinanggap mo si Kristo bilang Panginoon mo tagapagligtas, ito na yung pagkakataon, kapatid. Hintayin mo na, pagdating ng panahon, makakasama natin ang ating Panginoon sa langit. Amen po ba doon? Hallelujah! Praise the Lord! Let me move on. Sabi pa po dito, just as each person is destined to die once, and after that comes judgment, so also Christ was offered once for all time as a sacrifice to take away the sins of many people. Opo. Another thing that we have to learn about the sacrifice of Jesus Christ, Christ was also offered once. Once. Not twice, but once. Opo. Not twice, but once. Minsan lang po ang ginawang sakripisyo ng ating Panginoong Jesus at tayong lahat ay nagkaroon na ng kalayaan doon po sa langit. Pagpunta po doon sa langit. Ano po? Kalayaan mula sa kasalanan. He will only do it once. He was in heaven. When He came here on earth, He did it just once. Ano pong matututunan natin dito? Kung minsan lang niya pong gagawin, He must be prepared. He has to prepare whatever He will do here on earth. Yung nandun siya sa langit, it is His comfort zone. When He will sacrifice His life, kinakailangan maghanda po siya. Amen po ba doon? Dahil yung sakripisyong ito, hindi na niya uulitin. Amen? Hindi na po niya ito uulitin. Ang hirap naman yung nagsakripisyo ka na kailangan mo pang ulitin. Amen po ba doon? Kaya minsan ito nakakawalang gana. Yung sakripisyo mo, uulitin mo. Bakit mo inuulit? Kasi nagkamali ka. Tama po ba yun? Sakripisyo na nga. And what we can learn from here, kung yung sakripisyo ng ating Panginoon Diyos, pinaghandaan, pinag-aralan, di ba ba? Sinigurado, kasi ayaw na niyang maulit pa. Amen po ba doon? So ang tao, pagka siya'y mamamatay, di ba, tanggapin mo lang si Kristo, isang beses ka na lang mamamatay. Tama po ba yun? Sino may gustong pangalawa? O, di ba? Magkaintindihan lamang po tayo, ano po? Isang beses na lang mamamatay kasi ginawa na talaga ng Diyos ang ating kaligtasan. Amen po ba doon? So, kung isang beses ka na lang mamamatay, paano yung kapanganakan? Isang beses kang mamamatay, pero 2 beses kang ipapanganak. Naintindihan po ba natin? Baka hindi pa naintindihan. Isang beses kang mamamatay, 2 beses kang ipapanganak. Ano po ibig ko sabihin, mga kapatid? Isang beses kang mamamatay, isang beses ka rin pinanganak, sinapupunan ng iyong nanay, ano yung pangalawang kapanganakan mo? Yun yung tinanggap mo si Lord bilang Panginoon, tagapagligtas, na born again ka, kinilala mo ang Panginoon Diyos. Amen! Hallelujah! So, maganda sa buhay na po, isang beses mo mamamatay, 2 beses ka naman papanganak. Huwag naman, kapatid, yung isang beses ka lang pinanganak, 2 beses ka naman mamamatay. Ang hirap ng kapatid. So, kung hindi mo pa tinatanggap si Kristo bilang Panginoon mo tagapagligtas, see this, Jesus has a purpose in your life. Kasi ayaw na ng Diyos na masayang ang kanyang kamatayan. Jesus died for a purpose. Sa totoo lang, Jesus died for a purpose. His sacrifice was done for a purpose. Itong pinakamaganda, kapatid. You will not refuse your sacrifice if you are sacrificing for a purpose. Amen po ba doon? Ganun po talaga doon. Ngayon, ganun po talaga yun. Nagsasakripisyo ka para hindi masayang ang sakripisyo mo. Amen po ba? Kinakailangan meron kang magandang purpose sa buhay. And we can learn from Jesus Christ, when He sacrificed His life, He has a purpose to set us free from bondage of sin. Amen po ba doon? So, kung ikaw po ay minsan lang, ano po, sabi, minsan mo lang itong gagawin, paghandaan mo na. Opo, sa mga kabataan, ano pa yung mga application po natin dito, kung ikaw ay minsan lang magka-college, pagbutihin mo na. Tama po ba yun? Siguraduhin mong matatapos ka na. Amen po ba? Ano man ang mangyari, huwag mong papabayaan ang sarili mo na hindi mo matatapusin yan. Ako po, kayo po ang crown ng mga magulang. Amen po ba doon? Kung ikaw naman po ay magkaroon ng trabaho, opo, minsan lang magkaroon ng trabaho, minsan sa dami ng mga application mo, isa lang ang tumanggap sa'yo, kapatid, pagbutihin mo na. Amen. Sabi, opo, Pastor, pinagbubuti ko kasi pinagpray ko to. Bakit lagi kang late?
Di ba? Yung gano'n, di mo ba? O bakit di mo maintindihan yung boss mo? Akala ko pinag-pray mo yan. Di po ba? So, kung minsan lang, di po ba? Minsan lang dumating ang pagkakataon. Pwede ba, kapatid, pagbutihin mo na? Kasi kung yan ay pinag-pray mo, ang Lord naman ang nagbigay sa iyo niyan. Amen po ba doon? At kung pagbubutihin mo, huwag mong tawagin yan sakripisyo. Sabihin mo yan, offer ko yan sa Panginoon kasi si Lord ang nagbigay sa akin ng trabaho. Amen. Hallelujah. And another thing, if it is ministry, mga kapatid, ano ba yung sakripisyo, kapatid? Ibig sabihin, when you are given a chance to serve the Lord. To serve, like in this church, marami po tayong mga volunteers po dito. Oh, how do you treat it? Treat it as if you are doing it for the Lord. Opo. Kung ikaw, kapatid, nagsasama ka ng mga bagong bisita po dito, treat it not as a sacrifice, but you are doing it for the Lord. Why? Kasi yan ang pagpapalain ng Panginoon Diyos. Pakikilala ko po sa inyo ang isa po sa mga naging leader ng simbahan ng Church of God here in Asia Pacific, si Lovell Curry. He's a missionary ng Church of God World Missions. Alam niyo po yung mga missionary po noon, sila po ay pag pinadala sa iba't ibang bansa, sa mga mahihirap na bansa, they will say na whenever I am on a mission, I am bringing my coffin with me. Opo, dala-dala na daw nila ang kanilang pong mga ataol. Bakit? Kasi wala nang balikan. Yan yung po mga misyonero. Tandaan niyo po yung mga churches dito sa Pilipinas noon, sinimulan ng mga Amerikano, salamat po sa kanilang mga buhay, pero ito po ang kanilang mga commitment. Kapag ako ay pupunta, kasama ko na pati ang libingan kasi dito na ako maililibing. Ganun po ang kanilang sacrifice. Para lang makarating ang salita ng Diyos sa Pilipino. Para lang ma-establish ang Church of God dito sa Pilipinas. And you know what? If you are doing it for God, your sacrifices will not be in vain. Ano po ang nangyari kay Bishop Lovell Curry? Ano po ang kanya namang mga na-record sa kanya? Ano po? 6,860 sermons preached, 533 souls saved, pumunta sa langit, nailigtas, 5,664 being sanctified, inaayos ang buhay, 1,283 being filled with the Holy Ghost. Kapag ang sakripisyo mo talagang wala ng balikan, ginawa mo na ito para sa Panginoon Diyos, pagpapalain niya ng Panginoon Diyos. Hindi yan makakalimutan ng Panginoon. Ito ang kanyang naging logo, wherever you lead me, I will follow. Whatever you feed me, I will swallow. Sacrifice. What will it take for you to sacrifice? Alam niyo po, minsan natanong ko rin ang sarili ko, what will lead me to sacrifice? Para maintindihan ko yung sakripisyo. Minsan po sa akin pong mga estudyante, sa Life Ambassador, ito lang po, meron po nagtanong sa akin estudyante, by the way, ano po ba yung Life Ambassador? Sila po yung mga leader ng churches sa buong Pilipinas, at they are being trained. Hopefully, they will become pastors soon. Meron po isang kabataan na nagtanong sa akin, Pastor, paano mababago ang simbahan ko? Kasi ang ganda ng nangyayari sa inyo dito sa COG, Church of God Dasma, kaya nag-o-observe po sila dito sa COG 13. Nagtanong sila, paano po ba mababago ang simbahan ko? Kasi gusto namin maging kagaya po ninyo. Oh, wow, he is aspiring for a church. Tama ba? For a very good church. Kayo po ba, natutuwa po ba kayo na meron tayong COG Genry na excellence pa rin ang ginagawa? Yeah. Nabibless po ba kayo at meron tayong ganitong simbahan? And sooner, makikita po natin paano ito pagagandahin ng Panginoon. Alam niyo po, sagot ko doon sa kabataan, alam mo, ngayong nagtatanong ka, you are on the right track. Nagtatanong ka na, meron ka ng magandang direksyon, at least alam mo na meron may pupuntahan ng iyong church. So, what
can lead you to sacrifice. Sinunod ko kasi sa kanya, unang-una, kailangan may sacrifice dyan. First, you must have the burden. You must have the burden. Maaaring gusto mong mabago ang buhay mo, gusto mong may mangyari sa buhay mo, from good to great, or from bad to good, you must have the burden. Nakikita mo muna, meron akong nababurden ako dito. Diba? At what is your burden today? Baka meron kang gustong maayos sa buhay mo, meron kang gustong maayos sa pamilya mo, nababurden ka na, di ba? Next is, you become unsettled. Unsettled, uncomfortable. Di ba? Hindi ka na komportable sa ginagalawan mo. Di ba? At this will lead to sacrifice, sa totoo lang. Kaya yung mga tao, or pag hindi ka na komportable, ito lang ang aking pamanhig, mag-isip ka ng paraan para maging komportable ka na. Kung hindi ka komportable sa kasalanan, umisip ka naman ng paraan. Hindi po ba? Kung hindi ka na komportable, nakikita mo na yan, kapatid, sana naman gawin mo na yung nararapat. Hindi po ba yun? And minsan, tinitingnan natin yung mga malakihan, hindi tayo komportable sa malakihan. Di po ba? Kaya minsan, sa totoo lang, ano po, atin-atin lang po ito, ayoko nang manood ng balita. Di po ba? Kasi puro gera dito, gera doon. Di ba? Bully dito, bully doon. Di po ba? Minsan, nalulungkot lang ako, ano po, sa bansang Pilipinas. Sa bansang Pilipinas, paano ba ang tanaw ng ibang bansa sa atin? Di po ba? Paano ba tayo tinatanaw? Nalulungkot lang po ako kasi minsan nagagalit na lang tayo. Iniisip natin wala tayong magagawa. Pero sa totoo lang meron. Sa totoo lang meron. Simulan mo sa sarili mo ang pagbabago. Simulan mo sa sarili mo. Unsettled ka. Baka minsan kasi nakikirid away tayo sa mga malalaking balita. Nakakalimutan natin yung sarili natin. Unahin natin dapat baguhin. Tama ba yun? Kung unsettled ka, kinakailangan tingnan ko muna pamilya ko. Ano bang isisettle ko sa pamilya ko ngayon? Then, you find help. Where? When you worship. Worship. Worship the Lord. Kung unsettled ka, salamat kapatid, lagi kang nandito. Sana kapatid, sa pagsamba mo kapatid, makita mo naman may gustong ipagawa sa iyo ang Panginoon Diyos. It will lead to sacrifice, promise. The more you dwell, the more you soak yourself in the presence of God, nakikita mo, sasabihin ng Panginoon sa iyo, ikaw rin ang gagawa niyan. And that will be the great miracle. Next, what can lead you to sacrifice? Initiate. Initiate. If you have the burden and you are unsettled, gusto kong ma-settle, I will worship and I will initiate. Kaya lagi ko pong binabanggit sa bawat isa, mga kapatid, i-apply mo ang napag-aralan mo. I-apply mo ang napag-aralan mo. Yung hindi siya mamalagi lamang dito. Ano ba naman kapatid, simulan po natin, mag-initiate po tayo when we invite people inside the church. Baka hindi ka lang settled sa family mo, why don't you bring them here? Hindi ka settled sa mga kaopisina mo, why don't you invite them here? Or might as well, why don't you start a Bible study inside your house? Di mo ba? Nandito na tayo sa bayan. Marami po tayo mga maiimbitahan. Why won't you initiate? At malaki ang magiging papel mo sa bayan ito. Bakit? Ang ipakikilala mo si Kristo. Amen po ba doon? May kausap po ba ako? Amen. Lastly, para mas maging makulay ang iyong sakripisyo, you should do it in service to others. Service. We need service. Kinakailangan ang sakripisyo mo, ang bunga nito, paglilingkod sa kapwa. Hindi para sa sarili,
kundi para sa kapwa. Maging totoo po tayo mga kapatid, walang saysay ang sakripisyo kung para sa sarili lang. Amen po ba doon? Pero kung yan ay para sa mahal mo sa buhay, para sa iyong mga anak, para sa kinabukasan, yan ang tinitingnan ng Panginoon Diyos. That will lead to sacrifice. Ano po pinag-aralan natin ngayon? What will lead to sacrifice? You must have the burden, settled, worship, initiate, buwis. Sinorden ko na lang mga kapatid. Kung ang sakripisyo mo ay para sa paglilingkod sa tao, yan kakasihan ng Panginoon Diyos. Ipakikilala ko po sa inyo ang aking pong kasama rin manggagawa. Siya po ay tagang men's ministry. Dito po siya sa main, si Arthur Molen. Alam niyo po, si Arthur ay isang maganda po trabaho niya noong year 2000. When 2009 came, siya po ay nabulag. Yung isa po niyang mata, akala niyo normal, bulag ang kanyang mata at kalahati na lamang at konti na lamang ang kanya nakikita sa kanya pong kabilang mata. So he is visually impaired since 2009 due to diabetes. So biglang nagbago ang kanyang pong buhay. But then ang tatay na ito ay hindi po siya tumigil, hindi po siya nawalan ng pag-asa. Why? Kasi meron siyang mga pinapaaral na mga anak. And this is his case. Sabi niya, Pastor, nahirapan ako. Bakit? Kasi yung mga anak ko gusto nang huminto sa pag-aaral kasi daw nabulag ako. Ito naman ang sabi ko sa kanya, hindi ako magiging dahilan para hindi kayo makapagtapos ng pag-aaral. So what did he do? Nag-drive po siya ng tricycle bagamat siya'y bulag na. Hindi ko rin maintindihan nung una, paano ka nakapag-drive ng bulag? Sabi niya, hindi, kalahati pa lang naman, konti lang. May isa pa ako dito, konti lang nakikita. Pero kailangan kong kumayod para mabuhay ang aking mga anak. Kailangan kong magsakripisyo para mabuhay ang aking mga anak at makapagtapos ng pag-aaral. Sukat ba naman, nag-apply yung kanyang mga anak ng scholarship. Hindi tinanggap. Ano po ang kanyang ginawa? Kinuha niya yung kanyang tricycle, pumunta sa paaralan, dala-dala dokumento ng kanyang mga anak, ipinakiusap ang kanyang mga anak. Ma'am, baka naman po pwede. Wala na po kaming pampakain. Kung dadaling ko pa sa private, mas lalong hindi makakatapos ang mga anak ko. Sa madaling sabi, naawa yung school administrator, binigyan ng scholarship ang kanyang mga anak. And then last year, yung kanya pong tatlong anak sabay-sabay nag-graduate ng college. Isang business management, dalawang entrepreneurship. At sino-sino po yung kanya pong mga anak, pakikilala ko si Syra, si Pilea, at si Agape. Huwag po kayong magtaka, triplet po yan. So isipin po natin, bulag, pinakakain, tatlo, pare-pare po, sabay-sabay. Pati damit na lang Di po ba? Pero alam po ninyo, yun sinasabi ko, when your sacrifice is for the service of your loved ones, ang Panginoon ang magpo-provide ng pangangailangan ninyo. What is the return? O kumpletuhin po natin ang kwento, nung sila po'y gumraduate last year, tinanong po sila ng kanila pong tatay, yan, graduate na kayo, pwede na kayong lumaya. Anong gagawin niyo sa trabaho? Sabi po ng kanilang mga anak, Tay, alam namin kung sino ang nagpo-provide sa amin. Kaya sa una naming trabaho, sa trabaho namin, gusto namin ipaglingkod dito sa Diyos. Kaya silang tatlo ay nag-apply na full-time sa Church of God. Magtatrabaho po sila sa Church of God as full-time. Actually, isa po nasa office ko na, yung dalawa po nasa admin. And what's the point? They know where to give honor. So tinanong ko, sulit ba yung sakripisyo mo, Kuya Arthur? Ito po sabi ni Kuya Arthur,
hindi ko binibilang na sakripisyo. Ang pinasasalamat ko ay ang mga biyayang ipinapalit ng Diyos sa bawat pagpapagal para sa Kanya. Sige po, palakpakan natin ang Panginoon. Amen. Invite everyone to please stand up.